Is One Piece collection worth it? Kung ako'y tatanungin nyo, worth it siya because you are entering One Piece at an earlier na stage. So what's up What's up guys? Nung previous video natin, nag-usap tayo about the Pokemon. Pokemon ba yung pinag-usapan natin last video? Nakalimutan ko. But anyway, ang sinabi ko kasi nung last video was mag-uusap tayo about One Piece trading card game. So, disclaimer, hindi ako expert sa One Piece na cards. Entry level lang po ako. And gusto ko siyang ipatuloy kasi unang-una, one good thing about One Piece is medyo early yung market nila, or rather medyo recent yung market nila. Unlike yung Pokemon na that's around 30 years ago na. Tagal na nung market ng Pokemon. One Piece naman is recent lang, around 2022. Tama ba? Correct me if I'm wrong na lang. 2022 na brand. So, with that, plus ang kadamihan ng community or kalakihan. Basta malaki yung fandom ng One Piece. And yung TCG niya is very your trading card game niya malaki din. So yeah, gusto ko na ipakita. Ito yung binder natin. Ayan. Diba parang bata? Parang bata na nagpapakita ng kanyang project. Pero yeah, ako naman gusto ko lang to i-grow kasi nga late game na ako sa mga collection, unlike kasi nung siguro yung mga kaidaran ko mula nung bata pa sila is meron na silang collection. Ako kasi wala. And yun nga sinabi ko sa previous video, parang siya, yung ngayon ko lang siya ma-execute yung kagustuhan ko to do collection. Kasi nung bata ako, hindi ko naman siya magawa. And during this time na nagtatrabaho na ako, is ang only way for me to enjoy this is by watching others enjoy it. Do you understand? Like for example, ayan nga, si Pat Flynn of Deep Pocket Monsters. Na-enjoy ko lang yung Pokemon while watching him open pack. So why not do it myself too, 'di ba? So anyway, going back to One Piece. Sa One Piece naman, actually wala akong fina-follow pa na personality that collects One Piece. Pero nakikita ko na siya. And also kasi ang kagandahan dito kay One Piece is available siya dun sa binibilan kong card shop dito sa amin. So tinuloy-tuloy ko na. And from my recent poll, I have the Perona card. Ito siguro ang sa ilang packs ba nabuksan ko na? 4 ba 5? Yata, ayan, around that amount. Ito yung siguro valuable na card right now. First time ko lang kasi makakuha ng secret rare na card. For some kasi ang ginagawa, especially yung mga kaya very ang intimidating yung pagko-collect ng mga ganito kasi yung mga sumisikat na na creators, yung tipong bibili ng thousands of pesos or thousands of dollars of boxes and packs just to rip it open and show it to the people. Ako naman kasi ayaw kong gumastos ng ganun kalaki. Sorry na. So, unti-unti natin gawin to. Ako naman, hindi ko naman to titigilan hanggat maaari. Naman natin to is, gradually lang natin siyang i-grow. And then, na-amaze ako nung first time ko makakuha ng leader card. And ang leader card is with a color red na back card. Yan. So, kanina, before ako nag-start ng video, I apologize in advance, Actually, nag-start ako collecting without understanding the trading card game itself.
So kanina before ako nag-start mag-record, nanood muna ako kung paano ba laruin yung yung trading card game. Kasi honestly in my lifetime, ang trading card game siguro na alam kong hindi ko na kailangan aralin is Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Kasi syempre, di ba, the anime itself speaks for it. I mean, si anime na mismo yung nagturo sa'yo kung paano siyang laruin. So, sorry naman. Pero yeah, ngayon ko lang na-appreciate yung pag-collect na mga ganito. So, nung nanonood ako sa nanonood ako sa explainer nung One Piece trading card game. Apparently there are 5, correct me if I'm wrong na lang there are 5 types of cards. So ang first is yung leader card, which is yung pinakita ko kanina. Yung pinakita ko kaninang si Chopper, yun yung leader card. So basically siya yung pinaka front character nung deck mo. So nag-iisa lang siya sa deck mo mismo. And then you have what they call character cards. So actually, yung pinakita ko kanina, si Perona, that is a character card. So, ipakita ko lang din Like, katulad nito. This is a Shanks card. Character card. Nakalagay, character. So, yun. So, sa TCG, meron din itong mga character cards yung ginagamit for attacking. Not only yung leader card, kasi si leader card pwede din gamitin, pati si character card pwede gamitin. And then they have another one, di ba? Na yun, leader, meron kang leader, meron kang character. Meron din silang tinatawag na event card. Hindi siya mag-zoom yan. Event card. So I think itong event card yata is mga effects to. Sorry na, hindi ko alam kasi Japanese kasi yung binibili ko, so hindi ko siya mabasa, no? So I think they do even ang effects dun sa sa game mismo. And then wala pa kasi ako nakukuha, pero meron pang tinatawag na Dawn cards. Yung Dawn cards, yun yung parang energy mo sa laro. Right now kasi ito lang naman yung collection ko, and again, starting pa lang ako, so gradually aaralin ko din naman yan. So yeah, ang tanong is, the best question here is One Piece collection worth it? Diba? Kung ako tatanungin nyo, worth it siya because it's an early or very recent market siya. So, you're entering it at the starting line. Kung i-compare mo kasi sa Pokemon, no? Kung the Pokemon trading card game started, say, 1996 pa, sa ganung timeline kasi, yung mga ordinary cards ng 1990s collection or 1990s na decks, very siya sa ngayon, ang taas ng values niya. So you are entering One Piece at an earlier na stage. Ang lang ngayon is kung sa OP cards, no, nasa OP 15 na yata ngayon. So yung mga OP number or earlier numbers like OP1, OP2, OP3 or EB1, EB2, medyo mahal na siguro yun ngayon. I don't know. Hindi ko naman binabantayan lagi yung market, no? Pero anyway, yun. If kayo, katulad ko na entry level, ako naman, ang advice ko dyan is, do it. Just do it. Start the collection. Walang problema dyan. Akin lang kasi dito is, I want to enter lang talaga the hobby. So, baka may yung mga old-time collectors na talaga dyan, baka may mga mabibigay kayong advice sa akin. Ako kasi ang ginagawa ko lang is, bibili ako ng packs, and then bukas, wala pa kasi akong wala pa akong tinitignang target talaga dito sa One Piece. And isa pa pala, no, ang kagandahan kay One Piece is, technically, mas mura yung packs niya compared kay Pokemon. So, for those na
ano din, katulad ko na gusto din pumasok sa sa hobby, sa pagko-collect, magandang pasukan or magandang entry point si One Piece. Kasi yun nga, una-una maganda yung artwork, pangalawa is recent market siya. Okay, so yun lang. Thank you for watching and bibili pa ako ng isang binder for One Piece lang. Thank you guys for watching. Bye.